Ayan, si J-Logs TV. Harap na. Ayun. Tara, sibat na. Boss Vic. Ayun. Gandang araw mga bap mga dad. Tara, samahan niyo ako sa panibagong araw naman natin dito sa Japan. So ngayong araw nga ay maggagala tayo at ito mapasama natin si J-Lux TV, si Ma'am Rudy, si Boss Kirby at syempre si Boss Vic walang katulad. Dahil kumpleto ng mga tropa, tara laga na, let's go! At sa pagbabalik nga naman, nakita namin itong mga isda na ito, lalaki, sarap panggihon ito sa pork. Kaso bawal ulihin yan, mga native koi fish kasi yan dito nila sa kawa. Patuloy na kami sa pagbabike at maya-maya pa ay nakarating na rin kami dito sa stasyon ng tren. Kinaiklamo namin yung mga bike namin dito para kami makasakay. Kaya pumasok na kami sa loob para kami makabili ng ticket. Hindi namang nanong kalayo yung pupuntahan namin. Pwede namang i-bike yun, pero mas maganda kasi mag-tren na lang para hindi nakakapagod. Pagdating doon, sa 300 yen lang din naman kasi pamasahe, kaya nag-tren na kami. At pagkabili namin ng ticket ay bumaba na kami para kami magkintay ang masasakay namin na tren. Minsan nakakatakot din yung mga estasyon ng tren dito sa Japan. 10 AM na yung mga oras na yan, pero parang 2 tao pa lang nakita namin dito sa loob ng estasyon ng tren. Bukod sa aming 5, at makalipas lang ng ilang minuto namin paghihintay, sa wakas dumating na rin yung tren na masasakay namin. Kaya kami sumakay na para makarating agad sa patutunguhan. Dahil nga walang masyadong tao ay pagpasok mo'y maluwag, maraming bahante at mga kaupo talaga. Eh dyan sa atin sa Pinas, sa mga MRT, LRT, pasakay ka pa nga lang, tulakan na, siksikan at hindi ka na talaga makakaupo. Eh dito sa loob ng tren, nakakapagpa-picture ka pa talaga sa sobrang luwag. At ilang sandali lang ay bumaba na kami sa unang tren na sinakyan namin para kami makapag-nori kayo sa kabilang tren. Ito sinahin mag-transfer ng tren para doon sa park na pupuntahan namin. Parang express pa nga ata yung nalipatan namin na tren kasi ang gaganda ng mga upuan. Kaya hindi na kami umupo kasi baka singilin pa kami na extra charge. Malapit lang din naman. Isang istasyon lang din naman at bumaba na rin kami. Paglabas ka namin ng istasyon ng tren nakita pa namin itong mga bus na mga matatanda na nakakimono. Sakay sila ng bus at parang doon din pupunta sa pupuntahan namin. Pero kami naglakad na lang kasi medyo kaya pa naman ang matuhod namin. Ewan ko lang dito kay Boss Vic walang katulad. Yung sa lupang mga klase niya ng elementary, parang may namumukuan pa nga siya kaya napabalik siya ng tingin. At ilang sandali pa ay may nadaanan kami na park. Hindi naman talaga itong sadya namin pero nagandaan kami sa view. Kaya tumambay muna kami saglit dito, nagpicture-picture, nagtingin-tingin at nagpalipad na rin ang drone. Ay momiji na rin kasi dito o yung maple leaves. Ito yung nag-iiba yung mga kulay ng mga dahon sa panahon ng autumn. Siya nga pala, ang pangalan nga pala ng park na to ay Puro Park. Dito yan sa Inuyama, Aichi, Japan. Ganda nga ng view dito kasi tanong mo dito yung Kiso River. Sarap mag-relax. Sariwang hangin talaga yung malalanghap. Pwede rin naman sa mga couple, napaka-romantic ng place. Pwede mag-date yung mag-jowa dito. Kaso nga lang, medyo malayo sa mga pagkakainan. Wala kayong mabibilan dito. Pwede naman magbaon siguro. Make sure lang naliligpit at lilinisin yung mga pinagkainan niyo. At pagkatapos nga namin dito, pumunta na kami sa temple na pupuntahan namin. Medyo mahaba-haba pa pala laharan to. Kailangan namin pumakit pa ng bundok. Nahinga lang kami. Ayun ang paket. Nung sandali pa'y bumuot tong napakagandang kulay ng mga dahon sa amin. Pating na pala kami dito sa Chugao Canon Buddhist. Ito yan sa Jahoin Temple. Nasa kaligitnaan pa lang kami ng bundok pero ito yung pinaka-main attraction nila sa mga tourists na nagpupunta dito. Dito kasi nakalagay ang mga Buddha na sinasamba nila. Dito ka na rin makakabili ng mga souvenirs. At dito rin sila nagdadasal o yung mga wish nila. Katapos naman nilang magdasal dito, iaakit na sila sa taas. At tingin-tingin pa nga dito sa Kirby at dito na nga siya nakabili ng pang-souvenirs niya. Sikat na ako Kaya maya pa nga may naghulog ng barya para magdasal sila. Kaya bago kami umalis dito, naghulog din akong barya para magdasal. Sana po payamanin nyo. Maraming salamat po in advance. Ito rin yung mga ibang souvenirs nila. Nakakatuwa nga dito kasi walang cashier. Nakalagay lang yung mga presyo nila. Tapos may sobra doon mo ilalagay yung bayad mo at ihulog mo dun sa box. Pabili nga rin ng souvenir si Boss Vic walang katulad. Binili yung mga magulang niya at saka mga kapatid niya. Sinasakayan dito ng maliit na tren, packet ng bundok. Kaso mahaba yung pila at saka puro matanda kaya naglakad na kami pataas. Grabe nga, sa pag-akit namin, may mga boda pa rin na nakalagay sa mga hagdan na dinadaanan namin. Tapos meron ka rin naman madadaanan ng mga bahay para mga bahay ata ng mga boda to. Pwede ka rin naman sigurong pumasok dyan at magdasal kasi nakabawas eh. Tapos ang mahabang akyatan sa wakas nakarating na rin kami dito sa taas. Malapit pala mga bahay ng mga boda dito sa taas ng bundok. May second floor pa nga at may doorbell din syempre. Ang laki nga eh, parang kampana. Kung magda-doorbell ka daw ganito.
Hindi, joke lang, hahaha. So, mabalik nga tayo sa main topic. Ito nga yung mga dahon niya iniinit ko, orange na. Medyo maaga pa nga yung punta namin kasi hindi lahat ng mga dahon ay kulay orange na orange. Pero napakaganda na tingnan, lalo na pagka nasisikatan na sinig ng araw. At sa personal, makita yung mga halaman, yung mga dahon, parang nakalaya mo na hindi man tunay na halaman talaga o puno. Ang galing nga sa Japan, no? Bakit kaya sa Pilipinas wala kayang ganito? No? Ganda sana kung meron din ganito sa Pinas para hindi na tayo kailangan dumayo para makikita ng ganito kaganda? Oh, bakit malungkot ang beshi ko? Di ko nga alam kung nalulungkot si Mang Rudy dyan o namamangha sa mga nakita niya. Ito nga pala yung doorbell ay kampana pala. Pinapatunog din yan pagka magdadasal sila para magising ang mga Buddha at pakinggan yung dasal mo. Oo, yan ang pinagsasabi mo. Ang bahay, bas ka na yan at pagalitan ka ng mga Buddhisima. Eh, hindi, joke lang po yun. Sorry po, sorry po. At maya-maya pa yung market namin dito sa pinakatuktok. Napakaganda pala ng tanawin dito. Napakalawak na matatanaw mo. Ano mo nga dito yung Porak Babo Robot? Kaya nagpalipad din ako ng drone dito para makita yung view sa taas kung gaano kaganda yung mga kulay ng mga dahon. Ay nga lang, medyo maaga yung punta namin kaya hindi pa talaga totally nagkulay yung mga dahon. Mas maganda sana kung wala ka na magkitang kulay green dyan. Puro mo medyo na magkita mo. Usually kasi yung kulay ng mga yan, orange, red, yellow, brown, tsaka siya bago malagas. Nakapunta kasi kami, wala pang mga nahulong na dahon. Maganda sana yung may mga nalalagas na para maganda rin attraction sa mga video natin. Sayang pa naman mukhang last mo medyo ko na to uling taon ko na kasi dito sa Japan Kaya sinusulit ko na yung mga pagkakataon, nitingnan ko na yung mga magandang view kung saan ako pwedeng pumunta. Sinusulit na natin yung mga magandang memories habang nandito pa tayo sa Japan. So hindi natin alam o hindi ko rin alam kung mahapunta pa ako dito o masasalayan ko pa ulit yung ganda ng Japan. Alam naman natin na lahat ng mga bagay hindi naman talaga permanente, pansamantala lang yan. Kaya sulitin mo na kung ano meron ka ngayon. Kung nasan ka man ngayon, enjoy lang. Siyempre, huwag mong kalimutang mag-ipon. Yan ang pinakaunang goal natin kaya nandito tayo sa Japan. Sa mga nangarap na makapagtrabaho din dito sa Japan, pray lang, laban lang para sa pangarap. Palang araw, ikaw naman ang nandito. Katapos ko nga si Julux TV naman nagpalipad ng drone. Ayos yung mukha, ayos yung mukha. Ayusin mo yung mukha. Ay, papalipad ng drone siya. Ayusin mo yung mukha, yan. Ayan, drone. Bihira to si Julux TV, nagpapalipad ng halo ng drone nakasimangot pa. Dadabog pa atay, gutom na siguro to kaya nagaya na ako umuwi. Ayun. Welcome to my vlog. Napauwi na tayo. Gutom na yung mga kawatan, lalo na sa Boss Big. Grabe ka naman sa Boss Big. Ako talaga? Pasok mo tayo sa kuweba. Ay, ang ganda. Pagsilik na namin dito, napakaganda ng mga kulay ng mga dahon dito. Meron pa sana doon pataas kaso ayaw na nila pumunta. Nakaramdam na ng gutom, 3 PM na rin kasi kaya bumaba na kami ng bundok. Maraming tayo dito, mga kawatan. Ramen tayo, mga gutom mga kawatan Ay, sa may plat, ramen tayo, ramen. Buti pagbaba namin ng mundo, may nakita agad kami na pagkakainan. Ito nga yung ramen na malapit na medyo malayo sa bundok na pinuntahan namin. Nag-order na agad kami para kami makakain na kasi kami nagutom na. Hindi ko na rin alam pangalan ng ramen na to kasi nakakanji pangalan naghihintay nga kami ng order namin kumuha na muna kami ng mga kanin namin kasi unli-rice nga pala dito. Matapos ng 10 minuto na yung paghihintay, dumating na yung mga order namin. Ito nga pala yung in-order ko, yung Taiwan ramen, tapos may kasamang karaage tsaka kanin. At ito naman mga order na mga kasama ko. Tara, kain tayo. Uy, may uy, panalo. Sarap. Sarap. Panalo to, only rice pa. Mura niyo muna akong kumain, mga babadan. Bala ka dyan matakang. Manghang. No. Manghang din sa inyo. Ang Ano yung lagay niyo? Taiwan ramen. Taiwan. Sa inyo, mahang din. Hang. Ang pala itong Taiwan ramen na ito, dapat yung putso lang. Nagreklamo yung mapara si Bapanchi, paninimag kaya sa hamon.
Pambihira. Parang kumain ng ano, yung tawag mo. Yung ramen na noodles sa manghang. May kamali ako sa ramen. Manghang. Sobrang hanghang ng Taiwan ramen na na-order ko dito. Pero masarap siya. Kaya hindi ko magawang tigilan yung pagkain ko nito. Tapos gutom pa kami kasi anong oras na. Hindi talaga pwede hindi ka mapapakain ng gusto dito. Pero grabe yung ramen na to. Sulit sa presyo niya. Halalaki ng mga noodles. Ang bigat sa tiyan. Tapos only rice pa. Pero ako hindi na ako nag-extra rice kasi dun pa lang sa noodles. Busog na ako. O tingnan mo yung nagre-reklamong maanghang. Sobrang anghang. Ang gisa na naman yung danupan. Pinilup na pa yung sabo. Walang tira. Pigang-piga yung noodles, dali ka ngayon. Pero goha para sa ata talaga, may labulawin dano pa yung bagay mo matako. Manghang. Yung sabaw, hindi na kaya. Manghang. May kamali ako sa noodles. Nalo, busog. Sunod lahat ng mga gusto. Ngayon muna mga busog. Mga busog, maghahay muna. Gutom pa yan eh. Hindi bigahay. Ito, busog na ito. Di na maubos. Hindi makaragit ito. Sol, basta tayo, labas. Tara, labas na. Labas na. Namagay mga labi natin. Sila, isa lalabas yan. Sol, masaya yun. Masaya yun, oh. Yan, yummy yan. Ay, ariga thanks. Ariga thanks. Sobrang kabusugan eh, naiwanan ko pa nga yung drone ko, but hindi na ni Kuya Curbs. Pagkatapos nga namin kumain, pumunta na kami sa estasyon ng tren para kami mahasakay na, mahauwi na kasi anong oras na, magagabi na rin. Na, let's go! Na, uwi na tayo. Inabot na tayong gabi. So ayun, nakarating din. Paglabas nga namin sa estasyon ng Darna, sobrang dilim na pala dito sa labas. Naabutan na nga ng dilim yung mga palaboy. Kinuha na nga namin yung mga bike namin, kaso may mga ticket na, natihitan na kami. Utang kasi kami ng bantay dito sa parking ng mga bike. Kailangan na magbayad dito sa machine bago kami lumabas ng parking. 100 yen lang din naman. Di ka na maapagdugas dyan kasi may CCTV. Makikita ka rin kung nagbayad ka o hindi. Okay, wait na. Mahal. Umaling ka muna. So hanggang dito na lang muna tong video natin mga da. Umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa panonood at walang sawang pagsuporta. Like and share mo na rin tong video para marami pa makapanood. I-comment mo na rin kung taga-saan ka para alam natin sa umabot yung video. Yayo, chinichiyo, mata ne. Bye!